Praise God, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, saan man kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa. Sa oras pong ito ay pagpalain na ba tayo ng ating Panginoon at hayaan niyo po na patuloy tayong magpilay ng salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng lakas, buhay at pag-asa. Ano po? At kung bago lamang po kayo sa ating channel, Ervin Fidernal TV, ay don't forget to like, share, and subscribe at paki-click na rin po ng bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos at paki-share na rin po ng ating video para sa mga kapatid natin na kakilala, kapamilya at nawa mapagpala tayong lahat ng salita ng Panginoon. At sa pag-uumpisa, tayo po ay mag-pray at hingin natin ang gabay at patnubay ng Panginoon upang patuloy nating matanggap ang karunungan at biyaya ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan sa amin pong buhay. Salamat po sa biyaya ng buhay na patuloy niyong kaloob sa amin. Dalangin po namin na patuloy niyo kaming pagpalain sa araw na ito. Ingatan at gabayan nawa pa po kami ng iyong Spiritong Banal sa lahat po ng aming iisipin at gagawin. Kayo po ang maluwalhati, tinig niyo po ang marinig, presensya mo ay aming maranasan at patuloy po naming tahakin ang buhay ayon po sa inyong kalooban. Banal na Espiritu, be our teacher. Kayo po ang mangusap. Pagpalain niyo po ang lahat ng makikinig at aabutin ng bidyong ito, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong papurit parangal sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. At sa araw pong ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga po sa katamaran, slot ayon sa pananaw ng mga santo, so mga banal sa ating pong simbahan na kung saan ay sila po yung may malalim na ugnayan sa ating Panginoon nung sila po ay nabubuhay pa. Kaya sila po ay ating inspirasyon patungkol sa pagsunod at paglakad sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa araw pong ito, pagpalain tayo ng salita ng Diyos. So, ano nga po ba ang katamaran? So, sabi dito, ang katamaran ay isa sa 7 nakamamatay na kasalanan. Hindi lamang ito tumutukoy sa pagiging tamad sa gawaing pisikal, kundi mas higit pagiging tamad sa mga bagay ukol sa Diyos. Mas yung katamaran sa mga bagay ukol sa Diyos, pananalangin, paggawa ng mabuti at pagsisikap sa kabanalan. So iyan po yung isa sa na kahulugan ng katamaran, mga kapatid. At yan po ay isa nga sa 7 nakakamatay na kasalanan, yung 7 deadly sin, at number 1 nga po dyan yung pride, at isa nga po dito ay ang patungkol sa katamaran. So lahat nga po tayo ay merong katamaran sa buhay, mga kapatid. Maraming klase nga ng katamaran, physical, yung ating pong gawain araw-araw, at higit sa lahat po na hindi dapat nating katamaran ay yun nga pong mga bagay patungkol sa Diyos na magdadala sa atin sa kabanalan. Kaya alamin po natin ano nga ba yung mga pahayag ng mga saints o ng mga banal sa ating simbahan na may karanasan sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. So unang-una po dito yung sinasabi po ni San Tomas de Aquino. Ayon po sa kanya, ang katamaran ay kalungkutan o pagkasuklam sa mga bagay ng Diyos o sa mga bagay patungkol sa Panginoon. So kalungkutan o pagkasuklam sa mga bagay ukol sa Diyos. Ito ay nagdudulot ng pag-iwas sa pananalangin, pagsisimba at mga gawa
ng kabanalan. So yan po yung ayon kay Santo Tomas de Aquino, ano po, pagkasuklam natin, no? Kaya minsan hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagsisimba. So yun po ay isang uri ng katamaran, at yun pala po ay pakalungkutan at pagkasuklam natin sa mga bagay ukol sa Diyos, no? Kasi kung hindi nga tayo nasusuklam, so bakit hindi ka nagpi-pray? Bakit hindi ka nagsisimba, mga kapatid? So ikalawang bagay po, ayon po San Juan Cassian, Noonday Devil, demonyo ng tanghaling tapat, dahil karaniwang dumarating ang tuksong ito sa kalagitnaan ng araw, nagdadala ng pagkabagot, pagod at pag-aatubili sa espiritual na buhay. So matindi po yung sinasabi ni San Juan Cassian, ano po mga kapatid, Noonday Devil, dahil ang katamaran daw po ay dumadating sa atin sa katanghalian ng araw. Ano po? At totoo yun, mga kapatid. At kapag hindi natin na-overcome ito, ay talagang dumadating nga po sa tinatawag nating kamatayang spiritual. Ano po, mga kapatid? Ayon naman po kay San Gregorio Magno, sabi niya, ayon sa kanya, ang katamaran ay ugat ng maraming kasalanan, sapagkat kapag ang tao ay hindi gumagawa ng mabuti, madali siyang mahulog sa masama. Yun. Kapag ang tao daw po ay hindi gumagawa ng mabuti, tamad sa paggawa ng mabuti, ano yung pananalangin, pagsimba, yan po yung mga simula, ano, pag-aaral ng salita ng Diyos, ano po, ay madali daw po tayong mahulog sa masama. Kaya tingnan po natin, no, yung mga taong walang time sa prayer, pagbababad sa prayer. So hindi lamang po basta prayer, kundi yung devotion, no, na talagang sa pananalangin ay hinahangad po natin yung kabanalan ng Panginoon, ano po, yung katuwiran ng Panginoon na mapasa atin, ano po, hindi lamang yung mga, kaya tayo nagpipray dahil may kailangan tayo sa Diyos, material, kagalingan, hindi po, kundi ang prayer nga po, ito yung ating pagpapalalim ng relasyon sa Diyos, at yun po ay gawang mabuti. So kapag kinakatamaran natin ito, no, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang pagsimba or pag-attend ng banal na misa, pananalangin, ay talaga pong napakadali nating mahulog sa tukso. At ayon naman po kay Santa Teresa de Avila, no, Santa Teresa de Avila, babala niya, ang pinakamalaking panganib sa kaluluwa ay hindi ang malaking kasalanan agad, kundi ang unti-unting pagpapabaya sa panalangin at pagsisikap. So yan po ay ayon kay Santa Teresa de Avila, no po. So kapag tayo ang pinakamalaking panganib daw po, no, ang pinakamalaking panganib sa kaluluwa ay hindi yung malaking kasalanan agad, no. So yung malaking kasalanan ay epekto daw po yan, mga kapatid, kapag tayo ay nagpabaya sa ating pananalangin at pagsisikap. Ano po, ay sa panalangin pa nga lang po tayo ay nag-i-struggle na, no? Tinatamad tayo, ang hirap maglaan ng oras, ano mga kapatid. Kaya kapag tayo po ay kinatamaran natin yung panalangin, hindi tayo nagsikap, no? Wala tayong devotion, ano, sa Panginoon, sa pananalangin. Kaya mapapansin po natin sa napakagandang halimbawa natin ay ang Panginoon mismo, na kung saan bagamat siya po ay Diyos, ay makikita po natin yung kanyang lifestyle, ano, about sa pananalangin. Kaya mga kapatid, no, napakahalaga po ng prayer time, no, ng ating prayer life, sapagkat kapag napabayaan daw po natin po ito, ay napakadali nating mahulog sa tukso, na mga kapatid. At yun nga po yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, no, sa Matthew chapter 26 verse 41, sinasabi niya po dyan na
manalangin kayong lagi, no, sa lahat ng pagkataon, sapagkat upang hindi tayo madaig ng tukso, at ano po, sapagkat malakas ang espiritu ngunit mahina ang laman. So kaya napakahalaga po ng ating pananalangin. So ikalima po ay San Alfonso Maria de Ligorio. Sabi niya po, ang tamad na Kristiyano ay parang patay na kahoy. Wala ng bunga at handa ng itapon sa apoy. So ang tamad daw po na Kristiyano, no, sabi ni San Alfonso Maria de Ligorio, ay ang tamad na Kristiyano ay katulad daw po ng isang patay na kahoy, wala ng bunga at handa ng itapon sa apoy. So yun po, no, napakalaki talaga ng epekto, no, sa buhay po natin ng salitang katamaran. Kaya po pala siya ay tinatawag na isa po sa deadly sin, sapagkat lalo-lalo na kapag kinatamaran natin yung mga bagay ukol sa Diyos, ay talaga pong malaki yung magiging epekto nito sa ating buhay Kristiyano, at mabubulid tayo sa mga kasalanan. At sinabi nga po dito na kapag tayo ay naging tamad, ano po, lalo-lalo po sa mga bagay patungkol sa Diyos, so tayo po ay nawawala yung fruit. Ano po yung fruit na tinatawag dito, mga kapatid? Ano dyan? Yung fruit of the Holy Spirit, no? Nawawala sa atin yung pag-ibig, nawawala sa atin yung kapayapaan, kagalakan, katyagaan, ano po, self-control, yan, andyan po yan, no, mga kapatid. At pag nawala po yun, mga kapatid, so para daw tayong kahoy, no, na walang bunga at pwede nang itapon. So mga kapatid, abangan po natin ang susunod na video po natin, at sa susunod po ay tatalakayin naman natin paano natin mapagtatagumpayan ang katamaran. Ano, how do we overcome laziness, na mga kapatid. So marami pong salamat, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all, and count your blessings. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.